Mga kasayan, i-review lang natin yung part 3 na pinull wave natin para mas maintindihan nyo pa at makakuha kayo ng idea. Ito siya kasayan ha. Tuwakan mo dito. Itong part 3 ng review natin, nagpalit tayo dito ng CDI. Ito siya ha, yung CDI na 4-pin CDI galing sa 5-pin CDI. Yung 5-pin, kunin mo yung 5-pin yan. Ito, tutulungan mo ito. Ito yung kasayan ha. Yung 5-pin, nagpalit tayo ng 4-pin. Ito yung 4-pin CDI, siyempre mas malaki yung 4-pin. Tapos nagpalit tayo ng regulator. Tapos pinalit natin yung yung stator na full wave na dalawang dilaw. Kaya ito re-review natin kasayan kasi ito yung pinakamalakas mag-charge. Ito siya kasayan ha. Tingnan niyo ha. Tapos ang ginamit natin ditong charger, itong TTGR. Ang ginamit natin na charger. Magandang kuryente ka sa siya, magandang kuryente yan. Tingnan natin. Huwag pa yung tambuti niya. Hawa ka pa natin yung tambuti. Maganda yung kuryente niya. Saka ito kasayang kaya yung gatong style ng pagpo-full weight, ginaya lang natin sa mga battery operated na battery operated na motor. Katulad ng SRM X S Sunriser SRM 125. Katulad yun yung pagpo-full wave. Pansinin nyo kasi kung bakit maganda to. Wala na tong primary coil. Ito yung reading natin kasi napakaganda ng reading. Tingnan nyo naman yung reading niya kasi napakaganda. Recommended yan kasaya na full wave. Ito yung part 3 natin na pinull wave. Kaya dito tayo mag-concentrate. Dito kayo bibigyan ng tip. Ayan siya. Reading. Magbubukas tayo ng ng park light, dashboard and dashboard. Saka yung headlight. Ayan siya. Pero kasi puro LED na yan ha. LED na to. Kaya mababa sa battery. LED rin to. Tapos LED yung headlight. Okay, tignan mo ngayon yung reading. Tapos yung reading natin ha. Ayan siya kasi naka-ID lang tayo. Napakaganda ng reading. Ayan siya kasi simpleng-simple lang kasi paglalagay ha. Tutong mo rito. Simpleng-simple, wala na siyang primary coil. Pulser lang. Ayun, pulser. Tapos dalawang dilaw, tapos yung ground niya nakahang. Ayun, dalawang dilaw. Yung charger, tapos pulser. Tapos ground. Nakahang siya simpleng-simple lang. Tapos sa charger, dito. Plug and play lang naman sa charger kasi kulay naman yan. Kulay black, lalagay lang sa accessory wire. Pag gusto nyo pang i-review yung part 3 natin, mapapanood nyo yung part 3. Tapos ngayon kasayan, ito yung reading ha, tingnan nyo ha. 14.65. Babalikan natin yan ha. 14.65 kung bumababa yung reading nyo. Dito naman tayo. Kung anong pag full wave natin dito, ganun din ang ginawa natin full wave doon. Parehas ng ginawa ko pag full wave. Ito yung pinalitan ko ng ayun o. Ito yung pang SRM 125. Nagpalit ako ng magneto at saka ito, full wave dito. Ito kasi full wave din to. Yung ginawa natin dito. Stator natin ha. Ito pala yung stator natin eh. Nasa loob ang ating stator. Para makita nyo yung kanyang full wave charger ha. Buksan natin. Tanggalin mo natin yung Ito ang ginawa ko dito. Ito yung 2-phase.
stator. Ito yung wire niya. Pansinin nyo kasaya, no? Ayan siya kasaya, no? Dalawang dilaw. Dalawang dilaw tsaka pulser. O, ayan lang yung stator niya. Tatlo lang. Tapos floated na yung ground. Pareha siya. Tignan nyo kasaya ito, ha. Ito yung ginamit natin dito. May video rin tayo nito. Full wave. At palit tayo ng magneto at saka ng ano, ng stator. Tsaka ito na rin, ano, pinalitan na natin ng cover. Kasi tornilyuan to, dalawa. Dito tayo kapila. Ito rin siya, oh. Okay, parehas din siya, dalawang ano, dalawang dilaw. Dalawang dilaw na sponsor. Tapos ground, yung green. Kasaya na, dalawang dilaw din. Kaya parehas sila ng two-way. Okay, dito na natin yung malalakas ang kuryente kasaya niya, no? Tutok mo rito. Kaya kasaya, no? Malalakas ang kuryente, oh. Mabilis siyang mabilis mag-charge kasi umandar kasi malalakas ang kuryente niya. Ano? Ito yung reading niya. Taas mo to. Ito naman kasayan, ang charger naman ito, ano lang. Galing lang sa Rusi. May reading. Ayan yung reading niya, oh. Pero kung gagawin natin TTGR o Liwa, magpaparehas lang sila ng ano, magpaparehas silang dalawa ng reading. Ayan yung reading niya, oh. Ay, baliktad. Negative. Ayan. 40.3, 0.32. Bubukas tayo ng ano, park light. Tapos daylight. Ayan, puta mo, park light, daylight. Ayan, park light, daylight, ha, saka under lights. Bukas tayo, ha. Euro Racing 110. Okay, ito yung reading niya. Okay, ang reading niya ay 14.18. 14.18. Napakaganda. Bukas tayo ng NDL. Bukas tayo ng NDL, ha. Ito lang ang reading niya ngayon. Ayan siya kasaya, no? Huwag mo itong isa. Bukan mo, left tayo. Ayan siya kasaya, no? MDL, nakabukas ang MDL niyang kasaya, na. Okay, tutok ko sa MDL natin. Okay, sige, ikot natin. Pakita mo sa kanila sa harap. Sa likod. Okay, bukas yan lahat, ha. Kasi ano natin, driving light natin. Oh, reading. Reading tayo ay naka-idle lang tayo, ha. Ayun siya kasaya, no? 13.2. Okay, balik tayo sa kabila. Ilan natin yung dito kanina? 14 point. Tingnan natin kung bumaba, ha. Ayun siya kasaya, no? Nakabukas ang ilaw, nakababad, naka-idle lang. Hindi nagbabago kasayan. Okay. Ganun kaganda kasayan yung part 3 natin. Ayan, kasaya nakabukas pa yung MDL niya, no? Naka-idle. Ito naman yung reading niya. Ito naman yung reading niya. Ayan siya kasaya, no? 13.26.
Naka-mini driving light. Ibig sabihin ito kasayan, walang kalobat-lobat, hindi ka malolobatan. Ito ngayon kasayan. Ito naman yung tanong ng nakararami. Ito naman ang tanong ng nakararami kasayan. Paano naman kung walang battery? Aandar ba? Ito rin siya ngayon. Papatayin muna natin kasayan ha. Para malaman nyo kung mag-hard starting ba siya pag walang battery. Yan. Para kung mag-hard starting ba kung walang battery. At may ilaw pa ba siya kung walang battery? Yan siya kasayan o, to. Yan, tanggal na yung battery ha. Tutok mo dyan. Bubuhayin natin. Kasayan ha. Tignan nyo. Ngayon kasi magpupugak ba siya? Ito. Kasi kayang-kaya yung supply ng charger. Ngayon kasi ito lang ang pagkakaiba. Pagka wala tong charger, hindi tatakbo yung motor. Hindi kagaya ng isang CDI natin. Hindi kagaya ng CDI natin na tatakbo kahit walang tatakbo siya kahit walang charger. Ito naman, dito tatakbo pag walang charger. Yun lang naman ang kaibahan, pero kahit walang battery, ayun siya kasayin, walang battery. Ngayon kasayin, iilaw ba siya kahit walang battery? O, titignan natin ngayon kung iilaw ba siya kahit walang battery. Ito siya kasayin, walang battery ha, natanggal. Ito, ayun siya kasayin, tingnan niyo yung ilaw, walang battery. Ayun, hindi nakakabit yung battery natin. Tingnan yung tapos magre-reading tayo ngayon. Ito ang kagandahan ng full wave. Siya, nakatanggal to eh. Hindi tayo. Ayan siya kasayan Hawakan mo ito isa. Revolution tayo. Napansin nyo ba kasayan? Walang battery. Tutok mo rito para alam nila na walang battery. Ayun siya kasayan ha. O, tutok mo sa harap. Naka pa rin tayo. Naka headlight pa rin tayo na walang battery. Okay, papakita natin. Tutok mo rito. Kahit taillight, pakita mo na yung taillight. Ayan, nakabukas yung taillight natin ha. Pwede pa tayo mag brake light. Walang battery. Okay, dito. Para malaman nila na walang battery. Ayun siya ha. Pagbukas natin, wala. Kasi walang battery. Walang iilaw. Ngayon, pag didikit ko yung battery, didikit natin yung battery, tsaka palang iilaw yan. Ayan o. Napansin nyo kasayan, walang battery yung motor, pero ang ganda ng yan. Ang ganda ng liwanag. Wag-click pa. Kasi kasayan, kumukuha siya ng power dito sa regulator. Tandaan nyo kasi kung walang regulator, hindi siya under ha. Kasi ito na may papa-under dyan. Magpapa 12 volts. 12 volts kasi ito eh. Walang battery yan kasayan ha. Hindi nakakabit yung battery natin. Kaya kasayan, full storage na naman tayo. Ito na. Ngayon kasayan, hindi nakakabit yung battery niya na. Walang ilaw kasayan na pag hindi nakakabit yung battery. Natin. Atras ka, atras. Tutukan mo ito sa atras ka. Tutukan dito, dito. Punta ka sa likod. Tutukan mo ito. Punta ka sa likod. Ayan. Walang battery. Walang battery natin ha. Kaya walang battery oh. Okay. Sarado natin
ngayon kasayan, paano naman kung ang nangyari naman sa motor ninyo pagka walang battery nagpugak-pugak. Ibig sabihin nyo kasayan, mahina yung ano nyo, yung regulator na nabili. Dalawa lang yan, magpapalit kayo ng regulator o maglalagay kayo ng suporta. Yan siya kasayan ha. Yung ginawa natin sa ano, pag yung nag-battery operated tayo na ano, paano mag-scale ito ng battery operated na motor. Ito na yung lalagay natin pagka hindi na kaya na ng charger. Yan yung kailangan, tinan nyo na lang. Yan, pwede nyo itong i-reserve at lagay nyo lang sa compartment nyo. Depende sa bilihan ha. May 50 pesos, may 90 pesos, may 120, depende sa mapagbibilan nyo. Yan siya, ito lang yung gagamitin nyo kung sakaling magpapalya-palya yung inyong regulator rectifier. Ngayon lang, ganun lang kasayan na sana nakakuha kayo ng idea. Na itong full wave na to merong ginaya natin sa mga ano, sa Rusi, Yuri, Wave Style. Tapos sa ano, sa SRM 125 o Sunriser. Sunriser motor 125 ginaya natin. Kaya meron tayong pinagkuhanan nito. Ito yung part 3 natin na pinull wave. Ayan siya kasaya na. Ito lang kung sakaling pagka nasira yung battery nyo maglolo ko. Pero hindi kagad masisira yung battery pagka nakaganto na kasi naka full wave na siya. Busog na lagi yung battery kaya hindi siya, kumbaga cellphone, hindi kagad siya masisira. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.